Oy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo, ka-coffee? Medyo mainit-init ang politika na naman dito sa Pilipinas, ha? At si Bato, naglilinis na. Nabasa ko lang ito, umagang-umaga, ito yung nabasa natin. Nasa balita po yan ng politiko. Purely politics, Bato de la Rosa denies Duterte camp behind disturbed rumors. Naglilinis si Bato, parang wash. Hindi si Digong ang may kasalanan yan. Hindi ang mga kaalyado ni Digong ang may kasalanan kung bakit may mga ganyang pag-aaklas. Bakit may mga ganyang kilos protesta. Bakit may mga gustong patalsikin si PBBM dyan sa Malacanang. Sabi ni Bato, wala kaming kinalaman dyan. Kaming mga kaalyado ni Tatay, wala kaming kinalaman dyan. Sino? Sino may pakana ng mga isog-maisog rally na yan? Sino may pakana ng mga EDSA rally na yan? Si Noynoy. Matagal nang wala si Noynoy. Si Gloria. Titingnan ninyo, sino ba makikinabang dyan once na maalis si PBBM sa pwesto? Yan pangarap nyo eh. Matanggal si PBBM sa pwesto para si Inday na ang umupo bilang presidente. At pag nakaupo kayo, ito yung mga plano nyo. May mga naglalabasan na nga eh. Yung gagawin ninyo once na matungtong ang mga Duterte ulit sa Malacanang eh. Pero anyway, sabi ni Bato, wala siya diyang kinalaman. At yung mga kaalyado niya, yung mga kakampi nila kay Duterte, wala silang kinalaman dyan. Wash. Bakit? Takot kayo? Hindi na kayo iboboto ng taong bayan? Takot kayo dahil hindi kayo nakakakuha ng sapat na suporta? Diba? EDSA rally ninyo? Nilangaw? Kasi hindi kayo sinusuportahan. O teka, siguro tinatansya nila eh. Testing the waters eh. O teka, mukhang hindi tayo maganda dito ah. Magkambyo tayo ng narrative. Mag-iba tayo. O, lumihis tayo ng bahagya. Senator Ronald De La Rosa said he and other allies of former President Rodrigo Duterte could no longer be accused of plotting a coup against President Ferdinand Marcos Jr. Sa mga nag-aakusa, sa mga Duterte, kila Bato, sa grupo nila, na nagpaplano ng coup o para mapatalsik itong si PBBM o ng kudita, hindi daw po sila yan. Wala silang kinalaman dyan. Bakit lumabas kay Bato yan? Bakit nagiging defensive si Bato dyan? Anong pinaghuhugutan niya dyan? Bakit sinabi niya yung statement na yan? O, parang defensive ba? May nagtanong ba na kayo may kapakanan yan? Bakit naglilinis? De La Rosa had this to say after Lieutenant General Ferdinand Barandon, Commander of the Armed Forces of the Philippines Intelligence Command, during the latter's confirmation hearing, said there is no brewing plot in the military to depose Marcos. Kasi hindi nyo kaya. Ang military, hindi nyo kaya. Loyal ang AFP. Loyal ang Armed Forces of the Philippines sa presidente, sa kanilang commander-in-chief. Kaya wag nyong birahin yun. Kasi yan ang route nila eh. Iniisip ng mga DDS na gusto magpatalsi kay PBBM. Doon tayo sa military. Kasi ang military, kayang mapabagsak ang gobyerno. Tulad ng nangyari kay Marcos Sr. Yun yung route nila. Sinubukan, ka-coffee. Kaso hindi nagtagumpay. Kasi wala sa kanila ang loyalty, hindi na presidente si Digong. Yan ang masakit na katotohanan. Kung wala ka na sa pwesto, hindi na ikaw ang amo. At hindi ka na pwede mag-amu-amuhan. Hindi ka na pwede mag-utos kung sino mang mga general o kung sino mang mga high-ranking officials dyan sa AFP. Dahil hindi na ikaw ang commander-in-chief. Kapag ikaw ang commander-in-chief, ikaw ang presidente, pwede mong gawin yan. Kaso hindi na eh. Si PBBM na. Si Marcos na. Siya na ang boss. Hindi na ikaw. So hindi sila nagtagumpay dyan sa military. Alam mo kung anong ginawa nila? O idaan natin sa tao. Dalawa yan eh. O sa tao, sa military, hindi sila nagtagumpay. O dito tayo sa tao. Punta tayo ng EDSA. Mag-rally tayo sa EDSA. Yan ang tinarget nila. Ang problema, nagtagumpay ba sila dyan? Ilang araw sila dyan? 1 linggo sila sa EDSA? Ilan ang tao? 100, 200, pinakamarami 300. Hindi kayo nagtatagumpay dahil hindi kayo suportado. Ngayon nabuhayan sila ng loob. Kasi sasali na ang Iglesia ni Cristo. Ang hindi nila alam, ang Iglesia ni Cristo, suportado din si PBBM. Nagkataon na suportado din nila si Sara Duterte. At ang main purpose ng kanilang pagkilos, nationwide ito ka-coffee ha, nationwide na pagkilos ng Iglesia ni Cristo ay para suportahan ang paninindigan ni PBBM o ang opinion ni PBBM, ang suhestyon ni PBBM na wag ituloy ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan ang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Ang mga DDS kasi, ang pinapalabas nila, ang Iglesia ni Cristo ay against the Marcoses, against this administration. Aba, hindi po totoo yan.
Huwag kayong maniniwala sa pinapakalat ng mga DDS fake vloggers. Naghahanap lang ng simpatsya yung mga yan. The members of the AFP are professionals and mission-oriented. We will abide by the duly constituted authorities. Oh, sa pool. Aray ko po, sa pool kayo dyan. Kung sino yung authority, yun ang susundin. Chain of command. Ano naman si Digong ang sundin? Si Digong pa ba ang authority? Malinaw na hindi na. We will follow the chain of command. Exactly. And as emphasized by the Chief of Staff, AFP will be neutral as well as mission-focused. There is nothing to worry about, Barandon said during the Commission on Appointments hearing on Wednesday, December 4. Kahapon lang po yan, yung hearing na yan. Sapul kayo dyan. This made De La Rosa have a sigh of relief because this means there is no reason to accuse the Duterte camp of being behind the alleged destabilization plot. Oh, biglang naging malinis ah. Kasi palyado. Kung hindi pumalya, hindi magkakaalaman. Sinubukan. Hindi mo pwedeng i-deny yan ba to? Ilang beses si Digong sa kanyang press conference, sinasabi niya yan May knowledge siya doon sa mga generals daw umano na nag-iisip mag-aklas. Tapos, ngayon maglilinis. Hindi kami yan. O sino yan? Kami? Mga vloggers? The Duterte camp is the first suspect in case of a coup after former President Duterte dared the military to step in and correct the fractured governance of his successor Marcos, whom he called a drug addict. Sino makakalimot niyan? Last week lang yan. Last week o 2 weeks ago, nang sinabi ni Digong yan, na kumilos daw po ang military para itama itong fractured, itong baluktot, itong bali na pamamahala ng Marcos administration na isa daw pong addict. Sabi ni Digong. O sino? Si Bato, kahit anong linis mo Bato, alam ng taong bayan yan. Di ka makakaligtas sa taong bayan. May media tayo Recorded lahat ng mga pinagsasasabi. Lumalabas sa media yan. Kaya wala kang kawala dyan, wala kang lusot dyan. Duterte's daughter, Vice President Sara Duterte, also had a falling out with President Marcos due to a congressional investigation into her alleged confidential funds misuse. Yan naman kasi si Sara, hindi niya maipaliwanag Kung saan niya winaldas yung confidential funds yan ang punot bunga dyan Ayaw niya ipaliwanag. Magandang pakinggan coming from you as Chief of the Intelligence Command that you were not able to monitor, that there is nothing to worry about as far as the Filipino people are concerned. Wala silang iisipin na kudita na destabilization, sabi ni De La Rosa. Ang galing ni Bato Biglang kumakambyo Biglang naglilinis kunyari good thing yan. Very good boss na wala kayo monitoring na namomonitor na destabilization. Ikaka-announce lang ni Digong. Hindi kasi kayo magsasucceed. Na-realize niyo, hindi kayo magtatagumpay dyan sa military because you do not have enough numbers para mapabagsak itong gobyerno. Makahikayat kayo ng mga matataas na opisyal na mag-aklas laban sa gobyerno. Sabi niya, very good. Wow. Hindi ko panipaniwala. Very good. At least kami rin, hindi rin ako mapagbibintangan na nagdi-destabilize ng Pilipinas. This is purely politics. Kung wala kang na-monitor, it goes without saying na hindi kami pwedeng ma-accuse na mayroong mga ginagawang plano. Bakit naging defensive si Bato dyan? Sino ba nag-accuse sa kanya dyan? Wala naman De La Rosa is a loyal lieutenant of the Dutertes, having served as a former President Duterte's Philippine National Police Chief. Wash, 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 wash. Hugas, hugas, hugas kamay kasi hindi nagtagumpay. Si Chis Escudero naman ka-coffee kasi mukhang magpo-push to pa rin yung impeachment complaint kasi hindi mo pwedeng i-disregard ng House of Representatives yan Kahit ayaw ni PBBM Siyempre, suggestion lang naman pwedeng gawin ni PBBM dyan. Ang bola nasa House of Representatives pa rin yan. Hindi pwedeng basta-basta na lang, ayaw namin. Sige, itigil na yan, ibasura na yung impeachment complaints. Hindi naman pwede kasi mandated sila ng Constitution na they have to act on any complaint against certain individual, against impeachable positions, gaya ni Sara Duterte. So tuloy yan, feeling ko tuloy, kasi ang sabi naman ng mga DDS tutuloy yan, lulusot yan sa House of Representatives, pagdating ng Senado, hindi yan lulusot. Sabi ni Chis Escudero, kapag nag-push through yan, magtuloy-tuloy yung hearing na yan, hindi nila aatrasan yan. Hindi nila aatrasan yung impeachment trial na yan.
sa Senado kasi para sa kaalaman ng lahat, no, dadaan muna yan sa House of Representatives. Siyempre, review muna ng mga committee yan, articles of impeachment, gawin nila yan. And then, once na okay na yan, ang hearing talaga, magaganap yan sa Senado. Gets, ka-coffee? Hindi sa House of Representatives yung hearing. Kumbaga, preliminary process lang, ka-coffee, yung sa House of Representatives, and then aakyat yan ng Senado. Doon na magkakaroon ng hearing. Para yung kay Corona, kung familiar kayo, kung natatandaan nyo yung hearing ni Corona, gano'n na mangyayari dyan. Sabi ni Chis Escudero, pag nandiyadyaan na yan, hindi namin pwedeng atrasan yan. Kasi mandated din sila ng konstitusyon. Didinggin nila yan. Hoy, kinabahan na naman mga DDS dyan Kala ko ba hindi na? Kikilos na nga ang Iglesia ni Cristo para wag na matuloy yan Hoy, nako, tingnan natin ang mga susunod na kabanata in the coming days, what will happen, no? Dito sa problema na to. Sige. Anong komento, opinion, reaction? Sige, anything po, lagay nyo dyan sa comment section. Nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-like at di pa kayo naka-follow, pasuyo na lang ka-coffee Like and follow Facebook, YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. Siya kayo magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.